Hindi ko alam kung bakit tila ibang mundo ang sumalubong sa akin nang unang beses akong dumating sa baryo ng aking abuela. Pagkababa ko mula sa tricycle na tumigil sa tapat ng lumang bahay na pawid, agad kong naamoy ang halimuyak ng lupa na bagong dilig ng ulan. Malamig ang hangin, may dalang halakhak ng mga kuliglig at huni ng ibon na pamilyar, ngunit tila mas buo at mas malapit kesa sa anumang tunog na narinig ko sa lungsod. Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Rafael, 22 anyos, nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nang mga panahong iyon, nagbakasyon ako sa baryong kinatitirhan ng abuela ko sa isang liblib na lugar na nasasakupan ng Samar. 5 taon na mula nang huli kong makita ang lola ko, kaya naman sinunod ko na ang paanyaya niyang magpalipas ng bakasyon sa kanila. Sabi niya, makakabuti raw na makalayo muna ako sa lahat ng pagod at gulo ng syudad. Nang sa ganon ay maramdaman ko rin kung paano ang buhay na walang pagmamadali. Ang bahay ng lola ko nasa may gilid ng sapa, matanda na ang pagkakayari ng sahig at dingding. Ngunit malinis at tila laging inaasikaso. Mula sa bintana, tanaw ang malawak na bukirin at sa malayo'y nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito'y wari mga galamay na nakabalot sa lupa at ang mga sangay kumakaway sa hangin. Nilililiman nito ang isang bahagi ng daan papasok sa kagubatan. Yan ang matandang balete, Apo. Maraming kwento ang nakapalibot dyan. Pero tandaan mo, Apo, huwag kang masyadong magpapapadpad doon lalo na sa gabi. Sambit ni Lola habang nakatanaw sa puno ng balete nang minsang mapadaan kami roon. Ngumiti lang naman ako at tumango, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Sa totoo lang, hindi ko gaanong pinansin ang babala niya. Para sa akin, isang puno lang yon. Oo, kakaiba at nakakapanghilakbot sa unang tingin, pero isang puno pa rin. Gayunman, nang muli ko ngang tapunan ng tingin ang baleting na daanan namin, may kung anong kirot at kaba ang biglang lumatag sa dibdib ko. At doon, unang gumuhit sa paningin ko ang isang babae. Maputi ang kanyang balat, mahaba at maitim ang buhok na umaagos hanggang bewang. Inaalo ng hangin ang mahaba niyang suot na kulay berdeng bestida. Nakatayo siya roon na tila ba bahagi ng kalikasan mismo. Sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga mata sabay ng pagngiti niya. At ang ngiti niyang yun ay nag-iwan ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa alam noon, pero ang bakasyon na yun pala ang magbabago ng pananaw ko sa buhay. Sa unang gabi ko sa baryo, halos hindi ako makatulog. Sanay ang tenga ko sa ugong ng mga sasakyan at ilaw ng mga poste sa Maynila, kaya't ang katahimikan dito ay nakakabingi para sa akin. Ang naririnig ko lamang ay ang alingawngaw ng kuliglig, paminsang tahol ng aso at ang malumanay na pag-ihip ng hangin na tila dumarampi sa dingding ng pawid. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Lola. Mahilig siyang magtanim at sa edad niyang 72, malakas pa rin siyang kumilos. Pagkarating ko nga sa kusina, pinakain niya ako ng sinangag at tinapang tuyo, sabay kwento ng kung paano pa rin nananatili ang mga lumang kaugalian ng baryo nila. Dito, Apo, lahat ng tao ay magkakakilala. Kung sino man ang bagong dumating, agad malalaman ng lahat. Kaya't huwag ka nang magtaka kung paglabas mo mamaya, kilala ka na ng mga kapitbahay. Wika niya habang nagsasali ng mainit na kape sa baso. Bahagya rin siyang natawa at tinapik ng marahan ng balikat ko. At totoo nga ang sinabi niya. Nang maglakad ako papunta sa maliit na tindahan sa may kanto, sinalubong ako ng mainit na ngiti at pagtango ng mga tao. May ilang matatanda pa na nagtanong kung ako raw ba ang apo ni Aling Rosa, ang lola ko. May ilang bata namang palihim na sumusulyap. Wari ay nagtataka kung sino ang bagong muka sa kanilang tahimik na pamayanan. Sa tindahan, kinausap ako ng tendera na si Aling Cora. Bagong salta ka, no? Apo ka siguro ni Rosa. Buti na lang at dumalaw ka. Matagal na rin niyang sinasabi na miss ka na niya. Napangiti lang ako sabay abot ng bayad sa binili kong tinapay at sardinas.
Oo nga po. Ilang taon din bago ako nakabalik. Gusto ko ring makaranas ng buhay sa probinsya kahit sandali lang. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko ang lola kong nakaupo sa duyan, nakatanaw sa malayo, sa direksyon ng malaking puno ng balete. Ang mga mata niya'y tila ba may iniisip na malalim, bago siya muling nagsalita. Rafael, huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko ha. Laging magpapaalam kung lalabas. At iwasan mong magawi sa ilalim ng balete kapag magtatakip silim na. May bigat sa tono ng boses niya, kaya't kahit hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, nagpasya akong sumunod na lang. Ngunit sa loob-loob ko, lalo lamang umusbong ang kuryosidad tungkol sa punong yon. Ilang araw ang lumipas, mas naging komportable ako sa baryo. Natuto akong sumabay sa kanilang mabagal na takbo ng buhay, paglalabas sa sapa, pagtulong sa pagtitinda ni Aling Cora, at minsan, pag-upo lamang sa may balkonahin ng bahay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At sa bawat pagdaan ng oras, hindi ko maiwasang mapalingon sa balete, para bang may magnitong humihila sa akin, papalapit roon. Minsan pa nga, nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig ng matagal, hinahanap ang anyong nakita ko noong unang araw. Hanggang sa isang dapit hapon, muli siyang nagpakita. Nakatayo siya sa lilim ng balete, nakasuot ng kulay berdeng bestida at ang mahaba niyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Nakatingin siya sa akin, diretso at walang pag-iwas, bago muling gumuhit ang ngiting hindi ko malimutan. Nang akmang lalapitan ko na siya, bigla siyang naglakad patungo sa likod ng puno at hindi na ito muling lumabas pa. Nagtataka man ay pinagsawalang bahala ko na lamang yon. Inakala ko noon na baka may daan sa likuran ng puno patungo sa kung saan man. Hindi ko na rin siya nagawang sundan pa, gawa ng tinawag na ako ng aking abuela. Nang sumunod na hapon, napagpasyan kong maglakad-lakad papunta sa sapa na hindi kalayuan sa bahay ni Lola. Doon daw madalas manguha ng tubig at maglaba ang mga taga-baryo. Kaya naman naisip kong sumilip. Mahaba ang daan na tinatahak ko. Makikitid na pilapil at nilalakbay ang tila walang katapusang lunti ang palayan. Habang papalapit ako, narinig ko ang lagaslas ng tubig at ang mahinang tawa ng mga bata. Ngunit nang marating ko ang sapa, wala na ang mga yon. Ang natira na lang ay isang babae na nakaupo sa malaking bato. Nakababad ang mga paa sa malinaw na agos ng tubig. Napatigil ako. Siya ang babaeng ilang ulit ko nang nasilayan sa ilalim ng puno ng balete. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang mukha niya. Maputit makinis ang balat, mahaba ang buhok na nangingintab sa sikat ng araw. At may mga matang tila laging may lihim na nakatago. Nang pag-angat niya ng tingin, agarang nagtagpo ang aming mga mata. Ikaw yung bagong salta, hindi ba? Malumanay niyang tanong. Sabay ngiti na parang matagal na kaming magkakilala. Oo. Ako nga pala si Rafael, apo ni Nanay Rosa. Tumango siya, saka bahagyang inayos ang laylayan ng kanyang puting bestida. Ako naman si Nessa. Dito ako madalas, nagpapalipas ng oras. Napatingin siya sa agos ng sapa, para bang kinakausap din niya ang tubig. Naglakad ako papalapit, nagkunwaring walang kakaiba. Ang linaw ng tubig dito. Wala akong nakikitang ganito sa Maynila. Ngumiti siya, bahagyang tumingin sa akin mula sa gilid ng kanyang mga mata. Iba talaga ang buhay dito. Mas tahimik, mas totoo. Hindi ko alam kung bakit, pero nahila ako ng mga salita niya. Para bang may bigat ang boses niya na kumakalma sa isipan ko. Ilang saglit pa, nagpatuloy na kami sa pag-uusap tungkol sa baryo, sa mga simpleng bagay, sa kabataan ko sa lungsod at sa bawat sagot niya, ramdam ko ang kakaibang lalim, kahit simple lang ang mga salitang ginagamit niya. Hindi man lang sumagi sa isipan ko noon na maaaring hindi siya ordinaryong babae. Para sa akin, isa lang siyang dalagang taga-baryo na nagkataong nakilala ko sa sapa.
At sa araw na yon, doon nagsimula ang mga gabit araw na hindi ko na siya maalis sa aking isipan. Mula ng araw na yun sa sapa, hindi na nawala sa isip ko si Nessa. Para bang laging may hinihila sa akin, pabalik sa lugar na yon. Umaasang muli ko siyang makikita at hindi ako nagkamali. Sa mga sumunod na araw, muli kaming nagtagpo. Minsan, nadatnan ko siyang naglalakad sa gilid ng bukirin. May daladalang basket na puno ng mga ligaw na bulaklak. Para saan yan? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Ngumiti lang naman siya. Sabi nila, maganda raw itong ilagay sa may bintana. Nakakapawi ng lungkot. Isang araw naman, nadatnan ko siyang nakaupo sa maliit na kubo na pahingahan sa may tabi ng palayan. Nakatingin siya sa papalubog na araw. Waray malayo ang iniisip. Umupo ako sa tabi niya at hindi muna nagsalita hanggang siya na ang unang bumasag sa katahimikan. Alam mo, Rafael, may mga bagay na hindi mo makikita sa lungsod. Dito, kailangan mong maghintay. Matututo kang makinig sa paligid. Doon mo lang mararamdaman kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Malumanay niyang wika na ikinatingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero bawat salita niya, parang may tinatamaan sa akin. Para bang may ibang lalim na hindi ko maipaliwanag. Minsan naman, nakakasalubong ko siya sa may tindahan. Nakasuot na naman siya ng kulay berdeng bestida. Pero tila ba mas magaan ang kanyang anyo. Hindi ko maiwasang mapansin na bihira ko siyang makita na may kasamang iba. Nessa, pwede bang magtanong kung dito ka nakatira sa baryo? Tanong ko nang minsang magkasabay kaming maglakad pa uwi. Kita kong saglit siyang natigilan bago sumagot. Nakatira? Oo. Dito lang. Malapit. Yun lang ang sinabi niya. Saka muling ngumiti na para bang hindi ko na kailangang mag-usisa pa. Habang tumatagal, nagiging mas personal ang mga usapan namin. Nalaman kong mahilig siya sa gabi ng buwan, sa awit ng mga kuliglig at sa mga bulaklak na madaling mapansin pero laging nakakaligtaan. Ngunit may mga bagay din akong napapansin na hindi ko pa binibigyan ng halaga noon. Tulad ng biglang pagkawala niya sa gitna ng usapan o ang pagiging mailap niya kapag tinatanong ko tungkol sa pamilya niya. Pero sa halip na magtaka, lalo lang akong nahulog. Sa bawat ngiti, sa bawat saglit na magkasama kami, pakiramdam ko ay para akong nasa lugar na matagal ko nang hinahanap. At hindi ko alam, sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit na ako sa lihim na matagal nang nakatago sa lilim ng matandang balete. Hindi nga nagtagal, napansin na rin ng lola ko ang pagiging madalas kong wala sa bahay. Rafael, apo, sino bang laging kasama mo? Napapansin kong lagi ka nang ginagabi kung umuwi. Bahagya akong napangiti nang maalala ko ang babaeng si Nessa. Kasi lola, may nakilala akong isang dalaga. Si Nessa, mabait siya, tahimik. Biglang nanlaki ang mga mata ni lola, saka mabilis na ibinaba ang hawak na tasa. Nessa? Nessa ba ka mo? Oo. Hindi niyo po ba siya kilala? Ay nako apo, makinig ka sa akin. Walang Nessa dito sa baryo. Ilang beses na kitang nakikitang nakikipag-usap, pero wala ka namang kausap. Kung ano man yang nakikita mo, huwag kang magpatuloy sa pakikipagtagpo sa kanya. Natigilan ako, napalunok, pilit kong pinapawi ang kaba sa dibdib. Imposibleng, imahinasyon ko lang ang lahat. Ramdam ko ang bawat paghawak ng kanyang kamay. Ang bawat ngiti. Totoo si Nessa. Totoo siya. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa sapa, nakita ko siyang muli. Nakasuot pa rin siya ng berdeng bestida, kagaya ng dati. Pero hindi niya ako nakikita. May kalayuan kasi ang pagitan naming dalawa. At nakatalikod siya at naglalakad patungo sa direksyon
kung saan tanaw ko ang malaking puno ng balete. Sa hindi ko malamang dahilan, sinundan ko siya kahit na may kaba na sa dibdib. Hanggang sa huminto siya mismo sa tapat ng punong yun. Inakala ko pa noon na hindi niya ako nakikita o hindi niya nararamdaman ang pagsunod ko. Pero nang makarating nga siya sa tapat ng puno, lumingon siya sa akin, ngumiti, ngiting parang paalam, at dahan-dahang pumasok sa pagitan ng naglalakihang ugat ng balete. Parang nilamon ng puno ang kanyang anyo hanggang sa wala na siyang bakas. Nanlumo ako, parang lumamig ang buong paligid at tumindig ang mga balahibo ko sa nakita. Hindi ko na kayang itanggi, hindi siya karaniwang babae. Nang sa gabing yon, nagpa siya akong putulin ang aming ugnayan sa kabila ng damdaming unti-unti kong inaalagaan na naig ang takot at pag-aalala ng lola ko. At mula noon, iniwasan ko na ang daan patungo sa balete. Iniwasan ko na rin ang sapa at iniwasan ko ang mga alaala na pareho naming binuo ni Nessa. Matapos nga ang pangyayaring yun, doon ko na lamang matagal na palang may usap-usapang kumakalat sa baryo na may dalagang nakatira sa puno ng balete. Bihira daw ito magpakita at kung lumabas man, tanging sa mga dayo o bagong salta lang ito nakikipagsalamuha at di rin kalaunan, bigla na lang nawawala. Marami na umanong iba't ibang kwento ang kumalat sa lugar. Patungkol sa dalagang yon, may mga ilang taga-ibang lugar pa na dumadayo mismo sa baryo para lang makilala ang dalagang si Nessa. Pero wala namang nakakapagturo kung saan ito nakatira. Ang tanging alam lang ng matatanda ay parati itong nasa may puno ng balete. Kaya naman sa tingin nila ay doon talaga ito naninirahan noon pa man. Pagkaraan ng 2 linggo, nilisan ko na ang baryo ng aking lola. Hindi ko inakalang ganun kabilis matatapos ang bakasyong inaasahan kong magiging payapa. Habang nasa biyahe ako pa uwi, hindi mawaglit sa isip ko ang huling pagkakataon na nakita ko si Nessa. Ang anyo niya sa ilalim ng buwan, ang ngiting tila ba nagtataglay ng mga salitang hindi na niya nasabi. Minsan, naiisip kong baka mali ako. Baka dapat pinili kong manatili, kausapin siya muli at alamin ang katotohanan mula sa kanya mismo. Pero sa tuwing naaalala ko ang itsura ng puno ng balete ng gabing yun, ang paraan kung paano siya nawala sa loob ng puno, napapaniwala kong tama ang naging desisyon ko. Sa lungsod, muling bumalik ang dating takbo ng buhay ko. Ingay ng mga sasakyan, ilaw ng mga poste, at mga taong laging nagmamadali. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, may isang alaala kong hindi mabubura. Ang mga mata ni Nessa. Ang tinig niyang malamig ngunit may init na humahaplos sa puso ko. At sa bawat dapit hapon, kapag napapatingin ako sa mga punong nakahilera sa kalsada, hindi ko maiwasang maalala ang matandang balete. Doon kasi nakatali ang isang kwento na akin lamang. Isang kwento ng pag-ibig na hindi natuloy at isang alaala ng dalaga na kailanman ay hindi ko malilimutan.